Eto mga sangkay, tingnan po natin kasi itong si Leandro Leviste daw mga sangkay, umiyak. Ano nga ba ang impormasyon na inilabas niya? Bakit siya naiyak? Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Eto, pag-usapan po natin mga sangkay itong kumakalat na video ngayon ni Leviste na umiiyak habang ini-interview siya mga sangkay ng media. Pag-usapan po natin yan, pero bago tayo mag-tuloy-tuloy, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na, no? Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito po yung information kasi, mga sangkay. Well, ito muna. Kasi, may binunyag daw po si Representative Leviste na sinasabi po niya mga sangkay na may sumubok daw na manuhol sa kanya para lang manahimik siya. Kayo ba? Naniniwala kayo doon? Ako, sa opinion ko, hindi po ako naniniwala kasi mga sangkay, una, si Leviste po ay bilyonaryo. Diba? Yun po ang deklarasyon. Bilyonaryo daw po yan, mga sangkay. Pangalawa, kasagsagan po ngayon ng investigasyon nito mga kurap. At itong si Leviste, halos araw-araw nagpapamedya at may mga sinasabi. At meron na nga po siya di umanong kinanta mga sangkay, diba? Na isa pong official ng DPWH na muntik daw po siyang suhulan. Nung una, kumbaga may history na hindi po magagawa sa kanya yan. Then, may magpapasabog na may sumubok na suhulan siya. Parang hindi lang tumutugma, parang hindi umaayon sa realidad mga sangkay. Kasi, kung ikaw ba, halimbawa, ikaw na panay kapasabog, o ikaw na kurap, tapos nakita mo, panay pasabog ang taong to. At mukhang wala pong inaatrasan. Magsasabi ka pa sa kanya o manunuhol ka pa sa kanya? Siyempre hindi. Kasi iisipin mo pa lang, baka mamaya ako naman ang ilaglag na ito. Well, anyway, mga sangkay, let's move on. Eto mga sangkay, naiyak daw dito itong si Leviste. Ito, tingnan po natin. Ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayoko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko. Okay. Kaya niyo po ito sinasabi mga sangkay dahil nga po, September, pine-question na siya ng mga tao. Kasi September pa po, dapat inilabas na po ni Leviste itong sinasabi niyang Cabral Files na hawak po niya. Maraming kwento dyan, inagaw, o di kaya pinahintulutan daw po ni Secretary Vince Dizon, then nagsalita po si Vince Dizon, wala naman daw, hindi naman daw totoo yun, mga sangkay. So ngayon, ang mga tao, nagsasalita kay Leviste na ano ba? Noon mo pa pala alam yan, bakit? Ngayon mo lang sinasabi na wala na yung tao. Paano kung na-edit na yan? Paano kung may kalokohan na yung files na yan? Ginawan-gawan na lang. Kasi September pa po nasa kanya na eh. Anong petsa na ngayon? Mga sangka, di ba? Mag 2026 na. Anyari? Dahil sa ginagawa ko ngayon. So sabi niya, baka na maipit yung ulitin natin yung part na yun. Ito yung pinaka-reason niya kung bakit late niya na po, kumbaga late na po siya nagsalita tungkol dito. Ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayoko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko. Ayaw daw niyang maapektuhan. So, kung hindi daw po niya nilabas ng ganun kasi ayaw daw po maapektuhan ang budget ng kanyang distrito. Dahil sa
ginagawa ko ngayon. Mhm. Pero ako po ay nagtitiwala na dahil tama naman na malaman ng publiko ang budget ng bawat distrito. The fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko sa gitna ng ating press con alone is proof na ang budget ay ina-allocate din for purposes other than the need of the districts. At minsan, ito nga din ay ginagamit bilang leverage over members of Congress. Okay. Ito pa, yung isang video. Tingnan po natin. Yusek Cabral knows more about the DPWH budget than any other official, and that she should be made a state witness. Yun pala eh. Dapat noon pa po ito sinabi, mga sangkay, di ba? Nung buhay pa po si Cabral, bakit hinintay pa na mategi, di ba? Bakit hinintay pa na mawala si Cabral bago ka magsalita? September pa, guys. September pa. At ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno. Hindi na aksyonan kasi wala kang ginawa din. Kung totoo na nasa iyo yung files, September pa lang, inilabas mo na yun. Hindi sana na-aksyonan ng gobyerno. Diba? Actually, si Cabral po kabilang po mga sangkay sa iniimbestigahan ng government. Then, kung may hawak ka palang dokumento, bakit hindi mo nilabas at that time? Nakita mo, mukhang walang gagawin ng government kay Cabral. Mukhang tahimik, mukhang mabagal ang proseso. Then, ilalabas ko na to. Kasi nasa akin ang susi. Pero bakit ngayon pa? Nawala na po si Cabral. Diba? Na-depress yung tao. Ayun, mga sangkay. Mukhang niyari niya yung sarili niya doon sa bangin. Bakit ngayon lang? Pero for the record, nung November ko pa sinasabi lahat ito. November? Wala. Wala tayong naririnig mga sangkay na nung November, sinasabi niya na may file ako. May files ako or may tinatawag na Cabral files. 'Di ba? Nung buhay pa si Yusek Cabral. Ito, tingnan nga po natin yung mga komento dito. Grabe lang mga sangkay kasi dapat noon pa po niya ito sinabi, di ba? Sabi na nag-comment, Barzaga the second. Isa sa mastermind tapos gusto mo maging state witness, hawak muna pala. Ito yun ha, ito yun mga sangkay. Ito yung punto. Isa sa mastermind, tapos gusto mo maging state witness, tapos hawak muna pala noon ang listahan, ba't di mo agad ni-release? At sana nag-file ka ng resolution sa Congress. Pinatawag mo si Cabral para maimbestigahan at ma-authenticate yung list kung wala kang pansariling agenda. Diba? Bakit tinintay? At bakit ngayon lang? Wala na yung tao. Paano pa mapapaliwanag yan kung totoo yan? Diba? No, sa election to sa akin. Akala ko okay lang akala ko okay lang daw itong si Leviste. Galawang trapo din pala. Ang hirap paniwalaan ng taong ito, sayang na sayang. Ngayon, mga sangkay, bumabalik sa kanya. Kasi alam ko na noon pa, then why? Paano nangyari? Bakit ngayon ka lang nagsalita? Wala kang salita nung September, October, November.
Then katapusan ng November, nung may nangyari na, eto na, saka ka magngangangak-ngak, di ba? Paano yan? Unless meron kang political agenda. Di ba? Ang hirap maniwala sa inyo, parang ginagamit lang ito para sa publicity. Mukhang may balak pang tumakbo sa mas mataas na posisyon. Ito din po ang nakikita natin, mga sangkay. Kasi, guys, noon pa dapat ito, sinabi na niya. 'Di ba? Yun yung tanong ng marami, Congressman Leviste. Bakit ngayon ka lang? Ba't ngayon ka lang nagsalita? Sabi ng isang nag-comment, nawala sa newsfeed ko yung isa, ito naman ang pumalit. Mas malala pa pala ata ito. Oh. Naikukumpara ka na tuloy kay ano. Yung isa, ay nako po. Sayang ang taong to. Wala na po ang inyong opinion, mga sangkay. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.